Ayan po at magandang araw po sa inyong lahat, mga subscriber ko. At isa pong mapagpalang pagbati ang aking inihatid sa inyong lahat. Na sana manawari ay mailayo kayo sa lahat ng uri ng kapamakan, lahat ng uri ng mga sakit, lahat ng uri ng mabibigat na problema. Lumayo na nawa sa inyo yan, bagkus ang darating sa inyo. Swerteng walang katapusan. Ayan po. Dalawa po yung ating tatalakayin ngayon. At ang una po rito, ito pong si Soto ay magmumulta. Kaunti lang naman po ng multa. 30,000 lang po ang multa. Plus, makukulong po siya ng 6 months. Ayan po. Multa na 30,000. Kayang-kaya na yan. Pabarya lang yan. At kulong na 6 months. At kasama dyan yung mga dapat dyan. Isama yan doon sa mga pusakal na mga kriminal. Para sa ganun ay malusaw ang bayag niyan. Tiyak yan, lusaw ang bayag niyan pag naisabayad sa mga kriminal na mga preso. Hahay! At ang pangalawa naman pong pag-uusapan natin ay huling-huli po ni Marcolita, itong si Lacson, na nakasuot ng tibak. Tibak po pala ang sinusuot nito. Yan. So talaga palang kaya ganun na lang pong magtakip itong si Lacson dito sa mga bangag kasi pare-pareho pala ang ang kategoryang tibak. Ayan po at unahin na po natin muna itong pagkakakulong nitong si Soto ng 6 na buwan at magmumulta ng tawag dito 30,000 lang. Kwan lang yun. Ayan na pakinggan niyo po muna mabuti. Ay pinagtulungan po namin ang petitioner kasama ng aming abogado, si Atty. Jose Arturo Topacio III, sapagkat para po sa amin ay yung po mga public statements ni Senate President Vicente Soto III, all due respect to him, ay lumalampas na po sa legitimate commentary at ito po ay nagtatransgress na into the territory of statements that tend to demean and destroy the credibility, undermine the faith of the people in the Supreme Court. Lalo-lalo na po yung may mga statements niya, for example, nasasabihin niya, mas magaling pa ang first-year law student kaysa sa mga maestrado ng Korte Suprema. Parang ilagay na ang konstitusyon, hindi naiintindihan ng oponente na si Senior Associate Justice Leonen, walang alam sa rules. Para sa amin po, hindi na po tama, lalo-lalo na sa isang tao na siya po ang ng upper chamber ng ating Kongreso. So, para po, hindi po ito para patahimikin si Senate President Soto at tulad ng sinasabi ng iba. He's free to say what he wants, basta ito po ay hindi bumabalangkas sa rules on contempt and what is permissible na sabihin. Sapagkat, the Supreme Court, being one of the 3 great departments of government, is entitled to respect from the other 2 departments. Hindi pwede bastusin ka lang. Hindi naman po pinabastos sa Supreme Court ang Senado o ang mababang kapuluhan. So, what the Senate President is totally uncalled for. Ginawa lang ng Korte Suprema ang kanyang kabungkulan sa ilalim ng konstitusyon to determine whether there is grave abuse of discretion on the part of any department of government. Hindi po dapat ganyan the power of judicial review. Sir, pwede ba niyang defense na co-equal branch? Hindi po. Hindi po. Sapagkat kahit co-equal ka, kaya nga co-equal
mas magaling ka. Oo, nang mas magaling ka. Kung equal. Kayo ay may ginawa kayo sa impeachment. May tumunog sa Korte Suprema. Sinabi ng Korte Suprema, excuse me, mali yung ginawa ninyo in the exercise of its duties. Dapat tulong na lang. Kung natatandaan nyo po yung sa Amerika, yung war versus Bush sa Florida. Diba, naging Florida ang battleground state. Yung botohan sa Florida ang nagkatalo kung sino magiging Pangulo ng Amerika, ng Estados Unidos. Natalo si Gore sa Korte Suprema. Ano sabi ni Al Gore, who is Vice President at the time? I do not agree with what the Supreme Court did, but I respect it that those are the equations of mature politicians in a mature democracy. Eh tayo, parang bata tayo eh. Pag hindi natin nakukuha yung gusto natin, nagkadabog tayo, napipikon tayo, hindi po dapat ganun ang Senate President. Hindi ko ma-file na guilty of indirect contempt si SP Soto at kung effective sa kanya mag-penalty. Di ba? Maaari po siyang ma-judge in indirect contempt. Sure. O maaari po siyang kagalitan o ma-reprimand, ma-censure. Kataas-taasan po, siya po ay pagbultahin ng 30,000 o makulong ng 6 na taon. Ng 6 na buwan. Oo, ayun na buwan. Ay di po. Outside. Outside. Actually po, yung mga sinabi niya sa loob ng halls of the Senate ay magiging subject to a separate complaint sa Ethics Committee na gagawin din po namin. Kasi hindi po pwedeng galawin ng kahit sino. He can only be responsible for statements made as Senate President inside the halls of the Senate sa before his peers, yung kanyang kapwa mga senador. Pero yung mga sinabi niya sa labas, they are subject to the same acts as an ordinary citizen. Pwede niyo po ba makapag Inaayos pa po namin, inuna lang po namin ito kasi hindi na po talaga namin masigura. We are lawyers and therefore we are officers of the court. At kaya hindi po namin masigura yung ginagawa po ni Senate President Soto with all due respect to him. And just to add, As a matter of fact, may jurisprudence, pangalan din, Inre Vicente Soto, Oo. 1949. Lolo niya at senador din. At doon, indirect contempt. Same case at convicted siya. Nag-fine siya doon. At ang ginawa ng lolo niya doon ay pareho rin sa ginawa niya dito. Criticize niya yung decision ng Supreme Court. In-intimidate niya yung Supreme Court. Pinuli niya yung Supreme Court. At sinabi, baka palitan yung mga laman ng Supreme Court. Yun din ang sinabi ni Senator Tito Soto dito. Mag-chat-chat tayo at palitan natin yung laman ng Supreme Court. Kaya mataas ang tiwala namin sa case na ito dahil merong precedent na lolo niya pa. At kung ano ang ginawa ng lolo niya dati, yun din ang ginawa niya ngayon at same case at same penalty rin ang lalabas laban sa kanya ngayon. Indeed, history repeats itself. So yung sa Inri Soto, isa sa mga kaso yun na ni-review namin when we were taking the bar examination, di ba, Atty. Perdi? Oo. Isang Ayan. Wah, talagang wala kayo sa lolo ni ni Soto. Wala kayo sa lolo ni Soto. Matapos niyang insultuhin yung Supreme Court noong 1949, ayun, nakulong 6 na buwan at nagmulta ng 30 mil. So yan yung 30 mil nung araw. So baka siguro ngayon 3 million na yan. So, tong makoto. Te, yan ang sinasabi ko sa inyo. Te, di ba lagi ko sinasabi sa inyo na maghinay-hinay. Kung wala kang alam, kung di ka rin lang abogado, huwag ka na magtalak ng talak kasi wala ka naman talagang alam. Oh, di ba? Ay, nakot si Soto. Nagmamagaling. Kasi puro ka one ball ng one ball. Ngayon, magkon ka, magmulta ka, basta yung 30 mil nung araw, siguro mga 3 million ngayon, so 3 million ang ikuan niya, yung bayad niya, kay para, yung 6 months noon, baka ngayon 1 year ng kulong mo, mahaba-haba yan, Tito Soto. Sige, konti munang patugtog dahil kasi, pupuntahan na natin itong na-discover ni Marcolita na ang nakasuot ng tibak itong si Lacson.
Ipiprepare ko lang ha, ipiprepare ko lang. Medium kababae. Ito, pakikita. Ayan po, at ngayon ay doon naman tayo sa takip-takipan. Hilig magtakip nitong si Lacson dito sa mga unggoy ng mga kawatan, na pareho ng kawatan to. Hindi ba't nga't nagkakalat na nga na naman dyan, nabuhay na naman Ping Lacson. Yung inismagel ng anak mo ng 100 million na simento, nagkalat na naman sa social media ha. Oh, nagkalat na naman. Mabubulgar at mabubulgar ka. Tapos, nagkalat na naman yung Daser Corbito double murder case. Yan, hindi pa totally acquitted ka. Naka-archive lang yan sa korte. Para malaman mo, ha? Maliban pa dyan, maungkat yung baliling. Ha? Kaya hinay-hinay ka lang. Huwag ka kasing suot ng tibak. Kasi nakakawala ng konsentrasyon yan. Ayan, bibigyan ko po kayo ng konting background. Ano? Dahil ang sinasabi nito, pinapalabas ni Taryilang or Taryilong, na itong si Marcolita daw ay nagsabi na hindi raw atin yung Kalayaan Island. Na kung saan may mayor na nga dyan di ba? Sa Kalayaan Island. Paano sabihin ni Marcolita na hindi atin yan? Ngayon, hindi naman naiintindihan itong mga gunggong, lalo na itong si Lacson. Kaya ito, ako kumana si Lacson. At talagang gustong maging ito si Antonio Carpio. Yan si Antonio Carpio, makukulong din yan dahil didimanda na ni Marcolita ng treason yan. Siya ang nagbigay ng 245,000 yata na square miles yung pinamigay niya dyan. Pinabigay o pinabayaran? Ayan. Yan po tayo Kaya naging legal yan sa mga Chinese na yan kasi nga bayad. Kaya ito, ganito na lang mag-react ang mga China kasi binayaran din nila yan si Trililing. Yung 16 na pabalik-balik niya sa China, pagbalik niya, wala na akupado na ng China yung Scarborough Shoal. Ayan. At saka yung mga iba pa. Tapos ngayon, kaya pinaglalaban ng China yan. Ngayon, sabihin nyo naman, maka-China ako. Hindi po. Katunayan na nakikipagpan nga ako Nakikipagpustahan nga ako sa gobyernong bangag na ito Tapusin ko ang problema sa West Philippines Pero bayaran nyo ako. Isang iglap lang yan, tapos ang kanyan, wala na kayong makitang barko ng China dyan. Sige nga. I-call nyo itong hamon ko nito, challenge ko. Bayaran nyo lang ako. Actually, ako ang nagkiklaim na bayaran nyo ako, pero yung ibabayad nyo sa akin, hindi ko pa sasayarin dito sa palad ko. Ibibigay ko rin dito sa lahat ng mga subscriber ko at dito sa mga hirap na hirap nating mga kababayan. Kaya walang sasayad. Lahat ng paghahamon ko rito, lahat ng challenge na nagpapabayad ako, walang sasayad sa palad ko. Baka sabihin nyo kasi na puro ganyan lang ang sinasabi ko. Wala po. Dito sa mga kababayan kong hirap na hirap sa buhay, mapupunta yan. Bayaran nyo ako. Once na binayaran nyo ako ngayon, wala kayong makitang Chinese dyan. Wala kayong makitang barko ng Chinese dyan. Maniwala kayo sa akin. Ay, siyempre,
Sinabi ko pa nga dyan ako Sinabi ko pa nga dyan na maging si Xi Jinping hindi makakatapak dyan Oh, deal or no deal? Tagal-tagal ko na naghahamon dito. Kagaya nito kay Atong Ang, 20 million yung inyong yung inyong pabuya na makakapagturo. Ako hindi lang basta ituro. Uutusan ko siya mismo na pumunta sa presinto para sumuko. Sa halagang 1 billion lang ang hinihingi ko. Ay 20 million yung sinasabi niyong ko na yan. Pabuya na yan. 1 billion bigyan niyo ako. Sisiguraduhin ko sa inyo na kusang pupunta sa presinto yan, susuko si Atong Ang. Dito kay Kwan, saldi ko. Hirap na hirap kayo magpauwi. Hirap na hirap kayo kung ano-ano mga pinag-iisip ninyo, mga wala naman kayong mga utak talaga, sa totoo lang. 20 billion. Bigyan nyo ako. At once na nagkasundo tayo sa 20 billion, makikita nyo, naglalakad na papunta sa presinto si Saldico. Sige nga. Pag hindi ko nagawa yan, natural. Ay di ka, mayroon pa rin tayong kondisyon dyan. Natural, huwag nyo akong bayaran. At kung gusto nyo, patayin nyo pa ako. Di patayin nyo ako. Yun ang kondisyon ko. Para magkaalaman tayo. Anyway, mahaba na tayo. Ito na. Yung mga pakikialam ni Kwan, ni Lacson, pag tatakip ni Lacson, ay abistado na ni Marcolita na nagsusuot ng tibak. Tibak! Ayan, Ako, gawa niya ito. Sa kanya galing ito. Babasahin ko lang. In geopolitics. Sabi Meron niya. tayo, sige, ipakita niya sa ano. Itong ganito? Yes. Ayan. Sige. Sige, paano po labansin? Habang Sabi yan. niya, Oh. in geopolitics, Okay. the most common sources of information are technical intelligence and homegrown traitors who are willing to sell their country in exchange for what's in it for them. In intelligence operations, it is called recruitment in place. Oh. Unang-una, bakit dinefine niya yung geopolitics ng ganito? In geopolitics, sabi niya, opo. Geopolitics daw ito na ang most common sources of information are technical intelligence and homegrown traitors who are willing to sell their country in exchange for what is in it for them. Paano napunta doon sa pag-uusap na meron pala siyang pinaghihinalaang mga homegrown traitors Oo. na gusto lang ibenta yung sarili na. Meron naman siya tinutukoy dito Kasi benta ang bansa. Samantalang ako, tinatanong ko lang paano natin iguguhit ang West Philippine Sea. Ngayon, isinangkot niya yung geopolitics. Opo. Ano ba definition ng geopolitics? Geopolitics. Bakit? Yun ang kanyang... Yun ang kanyang premise. Hindi ko alam. Oh. Dapat hindi geopolitics ito. Papalitan natin. In dirty politics. Yan. Ayun. In dirty, maruming politika. Oh. Siya na pasimula nito Oo. Hindi geopolitics ito Dirty politics ito. Kasi ang geopolitics is a study of how geographical factors such as location, natural resources, climate, and topography influence international politics, foreign policy, and power relationship between nations. Yun ang geopolitics. Ang layo naman, i-define niya sa pagkuha ng mga impormasyon, nag-i-involve ng mga traitors, homegrown traitors, ewan ko kung sino na naman ang kanyang tinutukoy. Pinatutungkulan na naman siya. Oh. Mahilig siya sa ganito Mahilig siya sa paggawa ng ganito. So, dinipay niya yung geopolitics sa kanyang sariling imahinasyon. Nakialam na naman siya sa debate namin na sana matuloy na. Opo. Gumawa na naman siya ito. Nandiyan ba sa ating screen yan? Oh. Ang dami niyang pinakikialaman na hindi naman siya kasangkot. Ayan. Alam mo sinasabi niya rito? Lacson, debate on Calayan Islands may affect Pag-asa Islands residents. Ano na naman? Maapektuhan daw yung mga residentes sa Pag-asa. Talagang ginugulo niya, tinatakot niya.
The debate proposed by Senator Rodante Marcoleta on whether the Kalayaan Island Group belongs to the Philippines, wala naman ako sinasabi tungkol dito kung kasama. Sila nga ang naglagay sa mapa, hiniwalay nila may not only be agonizing and pointless, but could potentially affect the basic right of abode of the Filipinos already living there. Lacson thus appealed to retired Supreme Court Justice Antonio Carpio, University of the Philippines Professor Attorney Batong Bakal, to spare Filipinos from such debate. Oo. Parang nagmamalasakit siya na. May pahit ng pagmamalasakit, ha? Ang daming pagsasawsaw na hindi ko maintindihan. Anong balak mo ba rito? Kaya nga tanong ko sa inyo kanina, Okay. yung dalawang tanong sa isang kadete sa paggabay at sa pamagitan ng dalawang pagtatanong. Do I intend to deceive? Do I intend to gain undue advantage? Dapat palang isasagot mo rito ay hindi. Okay. Para ikaw ay ituring na honorable. Masasagot niya ba ng no itong ginagawa niyang ito? PMA ito Philippine Military Academy. Dalawang tanong ang gagabay sa isang kadete. Opo. Bakit ito tinatanong ko sa kanya? Ba't niya ginagawa ito? Ito pa Taka nga sa Twitter, X. An earnest appeal to Justice Antonio Carpio and Attorney J. Batong Bakal. Let's spare our country, especially our kababayans from Barangay Pag-asa, KIG, Palawan, from the agony of another pointless debate that might put into question their basic right of abode. Paano ayaw ba niya na malaman nila na puro mali ang kanilang pinagsasabi? Ito yung kaniyang gustong pagtakpan Ang dami niyang gustong pagtakpan. Baka magkakaalataan. Bakit hindi bigyan niya ng malaking pagpapahalaga kung paano niya gagawa ng ending yung Blue Ribbon Committee na hanggang ngayon yung kanyang draft hindi maliwanag, paiba-iba, hindi malaman kung saan tutungo. Ano bang ginagawa niya? Ito ba'y para panabuhin ang issue ng flood control? Ito pa lang ito yung hinahanap sa'yo ng tao. Dito ka hinahanapan ang output. Ninakaw, nilimas ang kabang bayan. Correct! Pero paiba-iba pinatutungkulan. Sabi niya, i-chat-chat natin si ganito. Ngayon, hindi na natin i-chat-chat naman. Ano ba talaga? Saan ba talaga patutungo ito? So, imbes na ito ang bigyan niya ng focus ng atensyon. pinaka-focus ng atensyon, Opo. sapagkat ito ang kailangan ayusin mo, naghihintay ang milyon-milyong kababayan mo. Dahil ikaw ang chairman yan. Pagkatapos pupunta ka na naman dito, pati yung pagliliwanag sana. Para ngayon ay mapag-usapan ang lahat ng issue. May kinalaman sa masalimut na issue na yan. Sasabihin mo na naman, huwag na kayo. Huwag na kayo Ano makipagdebate. bang pakialam mo dito? Di ba? Lahat gusto niyang pakialaman. Siguro baka sabihin niya, bilang senador ng bayan, siyempre baka may pakialam din po sa Sen, di ba? Pakialaman mo yung talagang makabubuti sa bansa natin. Yun. Bakit pagka pagliliwanag, nakikialam ka? Pero yung paglalabo, pinipilit mo. Yun. Tama. Itong pinag-uusapan natin yung flood control Ito yung liwanagin mo. Huwag mo palalabuin. Tama. Hindi pa tapos dito sapagkat kung sakasakali makakuha kayo ng pipirma, kung sakali lang magtagumpay kayo, makakuha kayo ng pirma na labing isa. So it becomes the majority report. Okay. Okay? Majority report. Pwede i-adapt natin. Okay? O paano ngayon? Pagtayo mo ngayon, hindi depensa mo sa plenary yan. Yun ang Diba? proseso. Yun pala, Oo. Ito yung dapat nating bigyan ng pagpapalaga. Nilimas Nako. ang kapagbayan. Yun nga At sa totoo lang po, matagal pa po yung sasambihin dyan ni Marcolita na nakita niya na tibak yung suot ni Lacson. Matagal pa po yan at mahaba na po tayo. At yun, talagang pagtatakip talaga dito sa flood control itong ginagawa ni Lacson. Talagang maliwanag po na pagtatakip yan sa flood control. So ngayon, ang talagang pinoprotektahan niya si Bangag, si Romualdez. Pero ngayon, dahil parang hindi na matakpan at talagang tumuturo na
nakapoint na yung hintuturo ni kamatayan dito kay Bangag, ay mukhang ilalaglag na niya itong si Tambaloslos at gagawin ng yung sacrificial ewan ko, may tawag dyan eh. So, iyan po. At ilalaglag na niya yung pinsan niya. Adab, Sas Mariosep, pwede ba yun magpinsan sila? Pwede, basta Bangag. Maniwala kayo sa akin. Unang-una, walang matinong walang matinong pag-iisip yan eh. Dahil kung matinong pag-iisip yan, wala sanang mga ganitong nakawan sa gobyerno. Wala na pong pag-asa. Ay, itong mga kababayan ko na ngayon ay patuloy na dumaranas ng kahirapan. Kaya ang ginagawa ko na lamang po rito mga kababayan ay wag po kayong magalit sa akin. Kaya po ako naghahamon. Tina-challenge ko itong mga ito na para po magkaroon lang tayo ng pira para sa inyo. Hindi po para sa akin, para sa inyo. Ulitin ko lang po. Kung gusto nyong maging tahimik na ang West Philippine Sea, wala kayong makita kahit na isang barko ng, or kahit na salbabida ng Chinese dyan. Bayaran niyo ako. Wala kayong makita dyan. Siguro pag-usapan natin kung magkano ba talaga nararapat. Kasi ang gusto ko lang naman po dito ay maibalik ko dito sa mga kababayan kong mga naghihirap na ngayon. Dating hindi naman sila naghihirap, ngayon hirap na sa buhay dahil sa sobrang mahal ng kuryente, sobrang mahal ng mga bilihin, kaya gusto ko lang pong ibalik sa kanila. At yan po ay pag-uusapan kung sakasakali, ginagarantiya ko, wala kayong makita ultimong anino ng mga Chinese dyan sa West Philippine Sea. Dito kay Kwan, kay Atong Ang, 1 billion lang yung hinihingi ko. Susuko ng kusa si Atong Ang. Tandaan ninyo, 1 billion lang yung hinihingi ko. Dito kay Saldico, 20 billion ang hinihingi ko. Kusang susuko yan si Saldico. Siguro nagkakaintindihan tayo. Kaya share na po ito. At doon naman po sa mga paalala ko lang po ulit ha, huwag pong magko-comment nang hindi tinatapos ang video or pinapanood. Doon po sa Sharon Tigi na, mayroon pong tatlong nag-comment na tanga. Imaginin mo, ano raw ba ang sakit ni Sharon? Bakit daw namatay? Bakit daw kuan? Bakit daw, ano raw kinamatay? At kawawa naman daw yung naulila niya si kuan, yung anak niya. Tingnan mo. Dahil sa title, nag-comment na ang natanga. Kaya sinasabi ko, kaya po ako nagagalit. Kasi ako po yung nahihiya para sa inyo. Yung mga kakabasa po na parehas ninyong mga na nagko-comment dyan, baka po mabasa yung inyong mga comment, nakakahiya kayo. Yun naman po, hindi ako nagagalit sa inyo. Ang kinagagalitan ko, yung katangahan at kabubuhan ninyo. Yun lamang po. Kaya pala, tingnan nyo, ang buhay mo, hanggang hindi ka makaangat-angat dahil yung napakasimpleng usapin, hindi mo pa maintindihan. 3 yung tanga na nag-comment ng ganyan. Ganun lang po. Imaginin mo, ano raw ba, saan daw ba nakaburol ngayon si Sharon Cunita? Sinabi ha? Bakit may sinabi ba akong Sharon Cunita? Kaya ang sagot ko na lang, pinasagot ko na sa sekretary ko, panoorin mo ang video nang hindi ka nagiging tanga. Yun naman po. So, doon po sa mga subscriber ko, ay maraming salamat po sa patuloy niyong pagtangkilik ng ating walang kakwenta-kwentang video. Pero darating po ang araw, malapit na ito palang walang kakwenta-kwentang bidyong ito ang mag-aahon sa inyo papunta sa marangyang buhay. Pagka ito, mga challenge ko ay pinatos. Diyan lang sa West Philippine Sea. Pag pinatos ito, ilang bilyon ang ginagasto dyan. Taon-taon ha, taon-taon. Napakalaki po. Napakalaki po, bilyon-bilyon po yan. Kahit nakalahati na lang po ang ibayad nyo sa akin, ibayad nila sa akin, tatanggapin ko. Ang sinisigurado ko rito, ultimong salbabida ng mga Chinese diyan, wala kayong makikita. Yun lang. Kalahati ng taon-taon ninyong budget diyan sa West Philippines na yan.
ibigay nyo sa akin, magkakasundo tayo. At yan po, uulitin ko lang ulit, hindi ko kailangan ng pera. Kaya ako nagcha-challenge sa inyo. Dahil itong pera na mapapanalunan ko, kung sakalit patusin ninyo ito, ibibigay ko lang din po dito sa mga kababayan kong hirap na sa buhay ngayon at wala ng masahin. Yan lamang po at maraming salamat at mahal na mahal ko po kayo. Ginagawa ko po ito para sa inyo. Ginagawa ko po ito para sa kinabukasan ninyo. Ginagawa ko po ito para kahit paano maiangat ang buhay ninyo. Maraming salamat muli. Pasensya na po kayo kung walang kakwenta-kwenta ang mga topic natin ngayon.